Please come on. Yeah. So anyway, eto next comedian, paano ko ba i-mas ko? Pag sa'yo nang galing pwede. Hindi. Parang parang coke. Oh, diba? Sakto lang. Pero mataas ang sugar. For Ram Roman! Grabe si Mike eh. Nabundol to, so kailangan ko pa ayusin myself. Mataas na nga sugar ko, Mike. Pinagkailangan ko pa ako. Alright. Paano ba to? Alright. Ay, putang ina, 5 hours. Wait lang. Sorry, may timer kasi tayo. Responsible performer tayo. Mindful tayo sa oras ng audience at ng fellow performers natin. Alright, so, hi everyone. I'm Ram Roman. Just so you know, I've been cigarette-free for 6 years. Isa pa, I've been cigarette-free for 6 years. Thank you so much. Thank you so much. Shabu na lang. Shabu na lang. Hindi ko alam kung ba, kailangan kong gising eh. Hirap. Napansin niyo ba kung gaano ka-hypocrite yung Philippine society? Diba, pag basta planado, chinicheer nila. Kunyari, uy, grabe, buntis ka ngayon, Jenny. Ang blooming mo naman. Ganda mo naman. Pero pag hindi planado, tangina mo, pokpo ka, no? Baka nang ibang gawin, kung di bumukha ka, haliparo to. O kaya pag pumayat, bro, your fitness journey, very commendable. Is that keto? Is that keto? Pero pag hindi planado, putang ina, nagsasabu ka na naman. No? Tigil mo na yan. Pero ano talaga, ayun pala, tama, problematic ngayon. Nga pala, yung mga pangalan ng banda, sino ba nagpasimuno nun? Kasi diba, Fairview Far, creative naman, okay. Pero ba't yung mga na-narcissist, pwedeng magpangalan ng banda, Elsie and the Frustrations? Diba? Sorry, Elsie, hindi nakamahal ko. Diba? Bon Jovi. Hindi ba si John Bon Jovi lang yun? I'll take it up, a notch. Next time, pangalan ng banda ko, Juan Rafael Lagundaroque. Alam po yun? Gusto nyo Pero may mas magandang idea, I think mas economically friendly to para si Mataw. Hi guys! Kunyari, banda din ako. Hi guys, thank you very much for inviting us. Come up in the first performance ng band namin. Kami po si Gcash number 0960-504-1998. 50 pesos please, 50 pesos. Ito po ang aming unang kanta. Huwag ng 50, gawin nyo ng 100. 1, 2, 3, go! Hindi, joke lang. Pero weird ng mga... Tsaka ba't yung mga band, sir, sorry, ba't yung mga banda kailangan i-introduce lagi yung mga bandmates? Diba? Kami namang mga comedian, di naman namin i-introduce yung... Wala pala kami i-introduce. Okay lang. Dito sa Pilipinas, uso mag-ukay. So, uso known as thrifting. Pero di ko maintindihan ba't maraming takot pa rin sa ukay dahil daw dun sa multo or dun sa dating may-ari, yung kaluluwa ng dating may-ari. Tama. Bakit? Pag nagsuot pa ako ng inukay na Uniqlo, lagi na akong nasa Starbucks. Diba? Pag bumili pa ako ng H&M na ukay or DBTK na ukay for the Gen Z's out there, lagi na akong nasa poblasyon. But higit sa lahat, pag ako ba'y bumili ng bench na ukay, lagi na akong nasa Paddy's Point. Sorry, pero ito, kung lagi ako nandito sa time. Going back sa pagiging weird na hypocrite ng mga Actually, hindi naman hypocrite. Weird lang yung mga custom ng mga matatangkang Pilipino. So kasi gusto nila yung... Sino dito narinig na yung pagbata ka tapos natuto ka magluto or natuto ka maglinis ng bahay? Uy, pwede na mag-asawa. Yan. Di ba
ba weird? Pero pag nagka-girlfriend ka ng high school or nagka-boyfriend ka, wala ka nang alam ibang gawin. Patigan lang mag-aral. Kung ako yung bahin ko yung mindset ng bata. Nasa mindset lang yan, guys. Practicality and economics tayo dito. Pag natuto na siya magluto or maglinis, uy, pwede na mag-DH sa Hong Kong. Pwede nang pagkakitaan ni Mami at Daddy. Pwede na kami magpatayo ng bahay. Wag ganun dapat. Hindi na. Diretso mo na. Wala nang hiya-hiya. Yung pinsan ko, may anak siya, may bago siyang baby. So, nakakatuwa yung pangalan nung... Wait lang. Nakakahinga. Huwag kayo magpataba guys, nakakahingal siya. Hindi lang mahirap, hindi dahil whatever, nakakahingal siya. Pero yeah, may bagong anak yung pinsan ko, gusto niya nickname Ollie. Ollie daw kasi gender neutral. Sabi ko, shit, ang ganda namang ang ganda namang idea nun. Gusto ko gender neutral, din yung magiging pangalan ng anak ko. So one of these days, pag narinig niyo ako, nagsusumay ng bata, hoy, gender neutral, humayos ka nga. Diba? Tapos, na-realize ko lang, with age comes wisdom. Kasi sometime 10 years ago, sabi ng prof ko sa akin, nag-handle ako ng assignment, sabi niya, Iho, tamad ka ba? Kasi, I guess hindi maganda yung assignment, right? Wala pa akong wisdom para sagutin ng tamang sagot yung teacher ko. Pero ngayon meron na. So sabi, pwede bang kayo magtanong sa akin? Sabihin niyo lang, Iho, tamad ka ba? Iho, tamad ka ba? Ma'am, di naman, tanga lang. Pinag-effortan ko naman yun. Hindi ko lang ang ginagawa ko. Diba? Pero shit, ang pangit talaga ng sulat ko. Dapat ang medicine ako, no? Ba't ako nag-galit ko? Alright. Kung saan ang pangit talaga, shit, may sorry guys. Okay lang ba maging bastos ng konti? Yeah! Actually, sa bahay lagi ang bastos, sumasagot ako sa magulang. Diba, gumawa sila ng kanta babaero. Ba't naman gano'n, napaka-judgmental naman nila sa lalaki. Ba't naman lahat babaero? Ba't gagawa tayong gender neutral na kantang gano'n? Pangalan niya, Chacolero. Jajakulero, Jacolero daw ako. Sino nagsabi, nagtingin ng aking history at amoy daw buong kwarto ko. Kadiri, ay grabe naman kayo, huwag naman gano'n, grabe. Ganting entertainment sa Tiny Bar. May kaibigan ako, may pusa siya. Yung pusa niya ay mahilig sa milk, pero ayaw sa juice. Pangalan ng pusa niya, Adi, short for Adolf. Oh. Alright, let me close. Lahat sila nagtatapos ng set nila, maganda yung joke. Magtatapos ako, pangit yung joke. Okay ba yun? Okay! Hindi lang siya pangit, misogynistic pa siya. Handa na ba kayo? Alright! Bakit masasama ang mga babae? Meron silang bad China! At bakit masaya ang mga lalaki? You can't say happiness without saying penis! Thank you. Back to the boss, Mr. Boss. Thank you, Ram. Ay, nako, yan yung mga humor ko eh. Tangina mo, Ram! Banana.